Nako, breaking news! Tatay Digong biglang nasa Davao. Yan ang sigaw ng sambayan ng Pilipino na nakapanood dito sa mensahe ni Baste at sa kanyang mahabang pananalita. No? Iisa ang tinig nila na si Tatay Digong daw ang nakikita nila sa kanilang harapan ngayon. At pitila yata umuwi sa dahig si Tatay Digong nang kanilang nakita kung paano magsalita itong si Baste Duterte, no? Dahil ito si Baste Duterte, nakikita nila na talagang parang si Tatay Digong na kung magsalita, hindi lang kaboses, hindi lang katono, hindi lang kabigwas, no? Pati lahat ng mga plano at diskarte at mga patawa ay nakikita daw nila si Tatay Digong dito kay Baste Duterte, no? Dito mo makikita ang isang leader talaga na talagang layunin niya para sa bayan, hindi para sa sarili niya, no? Dahil alam niyo kung titingnan niyo si Baste, hindi po bata to, ha? Ito ay may edad-edad na rin. Sa ganyang palagay, base sa mga nananaliksik about sa mga edad, ha? Yung edad na yan kung ay seryoso na, no? Yan yung edad na kung saan may malasakit na. Pero nagtataka ko, no? Marami sa ating lipunan ngayon, mga gobyerno ngayon, na katulad nakaupo sa Senado, may edad na tumanda na sa Senado, pero wala pa rin silang magawa para sa bayan, no? May nagawa sila siguro before, no? Pero etong importanteng bagay na ang tinatanaw natin yung hinaharap. Hindi naman itong kasalukuyan lang ating iintindihin, pati yung hinaharap. Sabi ko nga, yung korupsyong malaki malawakan, ha? Hindi nila kayang sugpuin ngayon, hindi nila kayang imbestigahan, no? Dapat ngayon iniimbestigahan na yan. Dahil sa susunod na mga inaharap, makikinabang ang lahat ng sambayan ng Pilipino at mamamayan, no? Ito, isang matinding pakawala at mensahe ni Tatay Digong, Baste Duterte, na parang si Tatay Digong, parang umuwi sa para po talaga si Tatay Digong, nakikita ko sa kanya, bata at malakas at magisig at mas matapang kay Tatay Digong. Yung mga binitawang salita, mas matapang kay Tatay Digong. Di ba? Parang Tatay Digong. Parang umuwi sa dahig si Tatay Digong sa inyong mapapakinggan kay Baste. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha na yan. Because, tama, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. tama. Ito sabihin ko sa inyo, kalat na kalat ngayon sa sambayan ng Pilipino, yung maleta daw ay peke. Isipin mo, mga vlogger nagpapakalat ng fake news, dinidemanda nila, kinakasuhan nila. Bakit daw itong maleta hindi kinakasuhan nyo? Ayaw nyong kasuhan. Ito si De Lima, si Trillanes kinasuhan ng maleta. Bakit? Kasi alam nila sa sarili nila alam nila na peke yun. Yeah, tama? Alam nila, wala silang kasalanan. Siguro, kaya nagkakaso sila. Pero, bakit yung tinutukoy mismo na mastermind, hindi siya nagkakaso? Dito sa mali-malitang pera. Alam mo, sagot ng mga sambayan ng Pilipino, napaniwala, alam mo, sagot ng kaugukan, biruin mo, tumanda ka na, gumurang ka na, 50 plus ka na, naniwala ka na, peke yung maleta, may video, may litrato, okay na yung litrato, peke okay lang, sabihin mong AI Pero yung video, may video gumagalaw, at hindi AI, at may sasabihin mo, peke, wow! May eroplano, may plate number, may testigo, may resibo, lahat, talagang resibo. Literal na resibo na pinag-deliveran. Pati oras, pati lahat meron. Sabihin mo peke, bakit hindi mo iniimbestiga kung peke pala? Alam mo sagot, ha? Sagot ng mga eng na vlogger, ha? Hindi na iimbestiga kasi niya peke Ha? Ganun ba yon? Kapag peke pala hindi na iimbestigahan, ay ganun pala. Pwede palang gumawa ako ng krimen. Ngayon din gagawa akong krimen. Pag gumawa akong krimen, magsisinungaling lang ako, sabihin ko peke. Mag-hire lang ako ng maraming tao na magsasabi sa akin peke at wala akong kredibilidad. Para paniwalaan ng lahat, ay peke yan, huwag niyong pa-imbestigahan yan. Ganun pala, no? Kapag pala alam mong peke ang isang bagay, hindi mo na iimbestigahan. Wow! Ang galing! Ang galing na krimen! Yan ang mga nasipag-aral sa social media lang, di ba? Mag-aral kayo sa sarili nyo, pagmasdan nyo sarili nyo, magmasid kayo, di ba? Ganun lang pala technique, no? Pag gumawa ka ng krimen, pababain mo lang kredibilidad mo at kung mag-hire ka ng mga tao na magsasabi sa'yo, peke yan, hindi ka na iimbestigahan. Ganun pala, pag gumurgur pala ako ng tao at ganun ang procedure gagawin ko, ay, wag na imbestigahan niya, peke yan. Ganun pala, no?
Ganun pala ang pamantayan nyo, maling pamantayan yan. Ligaw na ligaw kayo dyan. Ligaw na nga kayo sa paniniwalang sa pananampalataya nyo eh. Ligaw pa rin kayo sa pananaw nyo sa buhay. Ligaw na ligaw talaga. Impyerno bagsak nyo yan. Yeah. Oh. 100 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Tama! Ang galing. Umilos na tayo. Ang galing. Parang si Tatay Digong, no? No, kita nyo? Pasensya na kayo kung na ini-explain ko, ah. Kasi yung ibang vlogger ayaw explain. Nanonood lang, konting kibot lang. Ayaw nila. Panonoodin mo na, panood mo na. Di ba? Panonoodin mo dire-diretso. Hindi ganun. Kailangan ito mapaliwanag para masustansya yung mga nakakapanood kung ano ibig sabihin. At malinaw, ako lang vlogger na nakakapagpaliwanag ng mga himay-himay eh. Na maliliit eh. Yung ibang vlogger nanonood lang, komento lang, di ba? Nakikiano lang. At least, ano pa, mali pa yung naililigaw pa yung sambayan ng Pilipino. Di ho ba? Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Debut Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Albusi, Congressman Leandro Reviste, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respicio. Grabe, si Aaron Respicio. Iba talaga yan. Yan palapat sa lahat ng loyalista. Hindi nyo kaya yan. Pag nagsama si Kuya Park, saka yan. Tapos na lahat. Bino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam niyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Tama. Yung leader kasi matalino eh. Tama yung Davao, maganda. Sabi niya, walang flood control issue sa Davao. Check nyo. O, di ba sabi nyo, may 20 billion insertion si Sara, may 51 billion insertion si Pulong. Lahat. O, sige, check nyo. Ba't ayaw nyo i-check? Bakit puro salita lang kayo? Bakit parang puro amba lang kayo? Nasasabi nyo, gusto nyo ba ilabas ko kay Sara na may billion project? Ilabas nyo na. Kay Cabral Perez, di ba? Ilabas nyo na. Di ba? Ano ba? Nakaraan taon pa puro sila ganyan. May insertion niya. Gusto nyo ilabas ko? Ilabas mo na! Ilabas mo na! Naktanteteng ka! Ang tagal-tagal nyo na sinasabi yan. Diyos ko, naka-100,000 beses nyo ata sinasabi yan. Parang niloloko nila tao, no? Oh, gusto nyo ba ilabas ko? Gusto nyo ba ilabas? Ilabas mo na! Hinahamon ka namin. Ilabas mo na kung sino ka man, lahat kayo. Di ba? Ilabas nyo na lahat yan. Nalalaman nyo sa mga Duterte. Di ba? Kung talagang totoo yan. Eh, yung maleta ka, nilabas na eh. Di ba? Ayan, no? May video, may ano. O yan, kayo naman. Ganun lang yun. O sige, politics. Sige, ganun lang yun. Ilabas nyo na kung talagang meron kurakot to mga to. Di ba? Malay nyo, manalo pa to sa eleksyon mga to. Kayo rin. Di ba? Kayo din. Pag nanalo mga Duterte, hindi na may imbestigahan yung mga korupsyon ng mga Duterte ko, no? Di ba? Ilabas nyo na ngayon habang kayo nakaupo. Di ba? Hindi puro amba, niloloko yung taong bayan eh. Parang gusto nyo paniwalaan yung taong bayan na kurakot sila eh. Pag gusto nyo paniwalain ng kurakot ang isang tao, investigasyon, ilabas nyo lahat ng kaya nyong gawin sa imbestiga. Kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mga tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Yung takotin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city.
actually. Pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya ay pinahihirapan kami. Kailangan politika. Tapos Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Awatan! Hindi, kasi ganito yun. Nung nagsimula yung kampanya noong 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Grabe, no? Nakikita ko sa kanya si Tatay Digong. Nakikita ko sa kanya si Tatay Digong. Kaya nga sabi ng karamihan sa comment section, Tatay Digong nakauwi na galing dahig. Tatay Digong nasa Davao bigla. Surprise, Tatay Digong nasa Davao. Di ba? Talagang yun ang ano nila, kinaka-caption nila. Pero, sarcastic, pero hindi siya talagang totally na umuwi si Tatay Digong. Hindi naman talaga. Para talagang nakikita natin si Tatay Digong sa kanya. Pati pag nguya-nguya niya ng bubble gum, parang si Tatay Digong, kuwang-kuha niya lahat ng, may tattoo lang talaga pinagkaiba. Uy, ito huwag niyo mamalitin may tattoo tao. Huwag. Hindi porket may tattoo, gano'n na kagad, gun, siga, kriminal, huwag yun. Maling kultura yan. Magagalit sa inyo sa ibang bansa. May tattoo na kung saan na may kultura sila may tattoo. Di ba? Minsan, kung may tattoo, punong-puno ng tattoo, yung pa mabait eh. Di ba? Tandaan mo sa kulungan, ang may tattoo, yun yung masunurin. Di ba? Yung mga tiyatatuan, yung mga walang tattoo, yun yung mga guns doon. Sa kulungan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, panawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Basteng, Kung mo si Auntie Claire, nagbablog siya, okay yon. Nambabas siya, grabe. Yan ba yung binabayaran namin taxpayer? Ha? Oo, vlogger ka. Spokesperson ka pa. Pero yung salita mo, syempre, powerful yan. Kahit hindi ka spokesperson yan, bilang vlogger ka kasi gabi na, parang ikaw pa rin yung spokesperson bilang pagkatao, ikaw pa rin yung binabayaran namin. Public servant ka, nagaganyan ka, hindi ina-action ng gobyerno, mali yan. Mali yan. At ano yan? Dapat pinagbabawal yung ganyan eh. Binabayaran ka ng taong bayan, ganyan ka, mambabas ka ng mga tao. Isipin mo yung binabas mo, pinapasahod sa'yo. Isipin mo, yan ba naisip ng administrasyon? Kayo mangusga kung iniisip yan. Kaya sa katwiranan, siguro ibang DDS, natatalo nyo sa katwiranan yung ibang DDS. Pero ako, katwiranan, hindi mananalo sa akin mga ibang loyalista eh. Kahit iba lahat, hindi mananalo sa akin eh. Sa katwiranan lang Hindi, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga lang yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's in parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag na Diaz Malacanang karon. Kita niyo yung
nasa UN dyan, nasipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos magkakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Ang galing. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo, marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bepot. Nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko. Patay, problema na po niya. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalamasin lahat ang ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha na yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Imagine, sasabihin nila, yung maleta fake news. Wow! Fake news. Sa panahon ng 2024 budget, for 2025 budget, si Duterte ba nakaupo? Ha? Pag binadgetan mo ng 2024, gumagawa ka ng budget, for the year of 2025, gumagawa ako ng budget matagal. Akong gumagawa ng budget. Gagawa ka 2024, for the year of 2025 mong gagawin, para budgetan mo. Yun ang nakurakot. So, wala daw mali-maleta. So, yung 1 trillion sa nilagay. Bank to bank? Ha? Grabe yun. Sa bulsa? Kinamay? Pag kinamay, hindi mo kayang kamayin yun. Isang tangkal na pera, 1 milyon na eh. O 2 tangkal mo, hindi 3 milyon na. O, ilagay mo pa rito. Saan mo lalagay yun? Sa supot? Sa mall shopping bag? Lalagay mo yun? Saan mo lalagay yun? Ha? Maliban sa maleta, saan mo lalagay yun? Ha? Di ba sa maleta? Sasabihin mo, hindi totoo maleta, fake news lang, gawa-gawa lang yan. Nasaan na yung mga nagsasabi na sa maleta yan, sila Alcantara, na sinasabi. Ba't di na totoo? Di ba nagsoli nga ng pera? Nagpakita ng litrato? Nagsoli sila ng pera? So, isabihin, kumpirmado yung maleta. Tapos sabihin ng loyalista, hindi totoo maleta? Ano kayo? Nililigaw nyo tamang bayan? Ha? Nililigaw nyo? Di ba? Grabe! Yan ba? Di ba tindi ng fake news na yan? Yung ba hindi fake news? Fake news siya na. May balita na talaga may maleta. Si District Alcantara. Saka may mga nagsoli nga ng pera eh. Katunayan, nagnakaw kasi nagsoli ng pera. Tama? Tapos sabihin nyo totoo? Sasabihin nyo sa panahon ni Duterte yan? Nakonteting naman kayo. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Nakita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang idiliko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Yan ang sinasabi ko sa inyo, walang ghost project. Ba't tayo nyo imbestigahan? Puro kayo sabi na, may ghost project yung mga yan. Saan? Ilabas nyo na. Yung nasa Cabral Files. Diyos ko po, 2025 September nyo pa sinasabi yan, October, November, na may ganyan yung mga yan, Cabral Files. Ilabas nyo na. Di ba? Puro kayo amba kasi bakit ayaw nyo ilabas hanggang ngayon? Magwawalong buwan na. October, November, December, January, February, March, April, May. Magpipitong buwan na pala. Hindi nyo pa nilalabas yan?
Ibig sabihin, wala. Wala kayo mailabas. Kasi kung meron, dun pa lang sa pagkakasabi nyo, December pa lang nilabas nyo na yan. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan. Yung May nagbalita ba na mali-malit ang pera? Sa mainstream media, may nagbalita? Wala, di ba? 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo ng opo eh. The most corrupt. Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Ay, hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste. Hindi nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa. Biri mo, nanggugulo daw si Libiste. May topak daw si Henry Marcoleta, Leandro Libiste, Arnold Respicio, Kiko Barsaga. May topak daw yung apat. Biruin mo, lahat sa kanila may topak. Pababain yung bat, may topak. Ha? Biruin mo kasi ayaw nila. Kasi alam nila, magigipit ang amo nila. Biruin po, yung bat, aalis yung bat, may topak. At ito pa, si Eli San Fernando, baliw na daw, may topak daw. Bakit? Gusto daw taasan ng sahod ng mga gawa. Imagine! Nasa tamang pag-iisip ba itong mga loyalista na to? Galit sila na taasan ang sahod ng mga gawa. Kaya si Eli San Fernando na gustong taasan ang mga sahod ng mga gawa, may topak daw, baliw daw. Alam mo, sabi ng vlogger, no? Eli San Fernando, lasa ng topak. Gusto niyang taasan ng mga sahod ng mga gawa. Alam mo katwiran niya, ba't ayaw niya taasan ng mga gawa? Ako, nagsikap ako para tumasahod ko. Hindi ako basta-basta tataasan sahod. Talaga dapat galing sa pawis at dugo ko. Nagsumikap ako. Karahay mo ganun katwiran niya, kaya daw tumasahod niya dahil sumikap siya, may punto siya. Dahil masikap siya, tumasahod niya, na-promote siya. Promotion tawag doon. Pero yung minimum wage, ang hinahanap, magkaiba yun. Ano ka ba naman? Oh, talo kayo ng Bible debate, no? Oh, kayo, ano kayo? Lumaki lang kayo sa pagiging vlogger. Pero isang biblical debater, talo kayo. Di ba? Walang malinador! Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because it's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion, it doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mo, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita niyo yung mga matatanda na mamalingki sa umaga, magdadala ng bayo, tapos mahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to, patay ng buwanin. Parang si Tatay Digong, no? Parang nakauwi si Tatay Digong bigla sa dahig, no? Ay, sa Davao, no? Ayun, gusto ko ba yan? Pag-initan nila ako. Para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Duterte! 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 Parang dito, nabigla sila para si Tatay Digong talaga nasa Davao. Yung katauhan nito ni Basti, nakikita ko sa kanya kasi pati yung mga comment, parang daw si Tatay Digong talaga daw. Yung kabataan daw Tatay Digong ganito daw. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to ko? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente?
Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng, eto ano ko lang, tingin ko lang naman ito, kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Francis kanina, may galit tayo. Galit tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha? Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong pinalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya, hindi ako nasabi nun eh, di ba? Addict daw yung kapatid niya, ang maulagin na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung mga, may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayapang eh. May mga ugali, yung mga differences. Diba? Kalimutan muna natin yun. Yan ang gusto ng taong bayan sa mga Duterte. Tapat, totoo, walang plastic. Kung mayabang ako, sabihin ko mayabang ako. Di ba? Talagang, tamo, umunguya pa ng bubble gum. Talagang ano eh, alam mo yung, hindi siya plastic na, ayoko niyan, disente tayo. Di ba? Yung magtatakbong presidente yung senadora, gusto ko ganyan, ganyan. Mga arte, di ba? Yung mga pinklawan, ang makalam iba matatapobre. Di ba? Ang pa-plastic. Di ba? Ayaw ng tao yan. Kahit Biblia, ayaw niyan eh. Ayaw niyan. Mga mapagpaimbabo kayo, sabi ng Biblia. Ayaw niyan ganyan ugali. Kaya gusto ng basa ang mga Duterte kasi ganito. Biro yung pati pagmuya ng bubble gum, di ba? Sino mapapasin mo nguya ng nguya? Yung pagmuya ng bubble gum, si Michael Jordan habang naglalaro, nanguya ng bubble gum. Eh. O, alam niya, di ba? Ano niya yan eh? Yung konsentrasyon lumalabas lalo. Pag may bubble gum kasi, nakakapag-concentrate ka at yung doon siya kumukuha ng konsentrasyon niya sa pagmuya ng bubble gum. 'Di ba? Addict daw para daw di daw mahalatang nanguya si Baste, nanguya doon ng bubble gum. Tignan mo ang kaisipan niyan. May tattoo daw, tapos may may tattoo daw sa likod na pang pulburon na ganyan, gumagamit daw. Meron ba naman naghahamon ng drug test? Addict? Sino mas addict? Yung naghamon o yung hinamon ayaw magpa-drug test? Sige nga. Ayaw sumagot. Sige nga. In general yung sabi ko ha, wala akong tinutukoy dyan. Tama. Dalawa, bugiro na naman. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Yes. Magkaisa tayo. Yes. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala sa kanila ngayon. Actually, if you are biased towards the article or the headline, you will support that headline. Eh, yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na
or not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and it is now it is very well manipulated Yes! by Oligarch! no, I do not blame them. May iba na talaga na talagang rabid na anti-Duterte ng mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ikakat off, pahihirapan gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's listen and give it back to the people. Mas nakakatakot to kay Duterte. Oo, yari kayo dito. Mas to. Pag ito naging Duterte 2028, nako. I just want to mention yung binanggit ni yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Yes. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte. Totoo yan. Oh. Ngayon, sa panahon niya, si Marcoleta lang. Bobangga sa mayayaman. Di ba? So, siguro naman, yan, nag-declare na yung kapatid ko, and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan, walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart, yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito Alam ko, mahal niya yung tatay ko,
Dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Nakita natin para talagang para talagang umuwi si Tatay Digong sa Davao. Yan ang komento ng napakaraming tao sa pananalita, sa tabas ng kwento, sa tono, sa lahat ng para si Tatay Digong na bumata daw. Para daw nakikita nila sa harapan nila si Tatay Digong. Ako, maski ako, naramdaman nyo naman eh. Parang umuwi, na-surprise yung mga tao na akala si Tatay Digong sa salita. Diba? Yun ang nila. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.